Kumusta mga kaibigan? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang napaka-exotic na balita na nangyayari minsan sa 1,000,000. Isipin ang iyong sarili sa gitna ng gubat. Ang panganib ay nakatago sa bawat sulok. At pagkatapos ay bigla kang nakaramdam ng sakit ng kagat ng cobra. Kinagat ka ng king cobra. Ngunit hindi lamang basta ikaw o alinmang parte ng iyong katawan, ngunit sa parte na pinaka hindi maisip. Kinagat ng ulupong ang iyong pagkalalaki. Ba? O isipin ang iyong sarili na nakatira sa paraiso kasama ang iyong napakagandang asawa. Gising na, nananaginip ka? Darab, paano kung magising ka isang araw na kasama ang isang kilabot na asawa at kaya niyang gumawa ng mga bagay na hindi maiisip tulad ng pagpanasayo? At hindi lang ikaw ang papanain, kundi ang iyong pagkalalaki. Nangyari talaga ang dalawang sitwasyong iyon at iyon ang ating paksa sa video na ito. Mangyaring patuloy na manood at kung gusto mo, maaari kang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Unang viral? Isang Dutch na lalaki ang kinailangang sumailalim sa reconstructive surgery sa kanyang ari matapos makagat ng cobra ang kanyang pagkalalaki habang nasa isang safari trip sa South Africa na naging sanhi ng pagkabulok nito. Iniulat ng New York Post na ang 47 anyos na biktima ay nagdusa ng scrotal necrosis matapos siyang salakayin ng ahas na nakatago sa isang toilet bowl. Inilarawan ito bilang ang unang kaso ng snouted cobra envenomation of the genitals. Ang lalaki ay naghintay ng 3 oras bago siya inilipad ng helicopter para sa paggamot. Ang kanyang ari at scrotum ay napansin na namamaga, malalim na kulay ube at napakasakit. Na-diagnose ang scrotal necrosis at nakatanggap siya ng maraming dosis ng isang non-specific snake venom anti-serum at broad-spectrum antibiotics, sabi ng medikal na ulat. Sinasabing ang biktima ay nagsusuka, nagkakaroon ng nasusunog na sensasyon at pati na rin ang pananakit sa kanyang singit patungo sa tiyan at itaas na dibdib. Sumailalim din siya sa hemodialysis dahil sa acute kidney injury bago sumailalim sa reconstructive surgery. Ang scrotal necrosis ay umabot sa buong fascia, balat sa panloob na spermatic, at na-excised na may malawak na mga gilid. Ang depekto sa penile shaft ay ginamot sa pamamagitan ng superficial debridement at isang vacuum-assisted closure pump. Pagkaraan ng 9 na araw, ang pasyente ay pinauwi sa Netherlands. Ang isang plastic surgeon kalaunan ay nagsagawa ng penile shaft debridement. Inalis lahat ng patay na tissue na umaabot sa corpus spongiosum at fold ng prepucium. Ang isang graft mula sa singit ay inilagay sa ibabaw ng ari ng lalaki at ang lalaki ay ganap na gumaling. Viral number 2. Isang lalaki mula sa Buriram sa Thailand ang nagkaroon ng masakit na parusa sa hindi pagluluto ng hapunan para sa kanyang asawa. Pinana Chanita Quedrum ang pagkalalaki ng kanyang asawa dahil nakipag-inuman ito kasama ang kanyang mga kaibigan sa halip na ipagluto ang kanyang hapunan. Ang galit na 43 taong gulang na babae ay naghintay kay Mr. Bonchue Musiton para turuan siya ng isang masakit na aral sa pamamagitan ng pagpana sa kanyang pundilyo. Nangyari ang insidente pagka-uwi ni Miss Chanita mula sa trabaho sa bukid bilang nanggagapas ng tubo. Pagkatapos ng maghahapong trabaho, inaasahan niyang madatnan ng pagkain sa mesa, ngunit sa halip ay uminom ng whisky ang kanyang kapareha kasama ang mga kaibigan. Akalimutang maghanda ng pagkain ng kanyang asawa. Noon ay nagpasya siyang magpuyat hanggang sa makauwi ang kanyang asawa at turuan ito ng panghabambuhay na leksyon. Lasing umano ang 41 anyos na lalaki kaya hindi na siya nagpatingin sa doktor hanggang kinabukasan. Nang maglaon ang kanyang ari ay nangangailangan ng 17 tahi. Si G. Bonchue ay nagpasya na lumayo sa bahay hanggang sa kumalma ang kanyang asawa. Ang dalawang hindi maisip na pangyayaring ito ay nagpapaalala sa atin na kahit anong gawin natin sa buhay, namamasyal man tayo, nakaupo sa palikuran o kahit nakikipag-inuman, ingatan mo ang sarili mo at ang mahalagang parte ng katawan mo. See you next time.